Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, the oldest man in the Bible. At syempre, patuloy pa rin po tayo sa ating seminary edition. So, ang concept po natin for today ay who is Methuselah? At Methuselah, the meaning of life. So, Methuselah is known as the man who lived the longest in the Bible, 969 years, but the Bible does not tell his story, just to amaze us with numbers. Methuselah, long life teaches us something deeper. He lived during a time when people were becoming more sinful, yet God patiently delayed judgment. His life remind us that long life alone is not a goal. What matters most is how we live before God. Methuselah life points to God, patience, and mercy, giving people time to repent before judgment comes and reminding us that our day are God's hands. So, ngayon po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Pero bago tayo mag-proceed doon, babasahin ko muna po yung nasa Bible readings natin na makikita natin sa Genesis chapter 5 verse 21 to 27. Ang sabi dito, when Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech. After he became the father of Lamech, Methuselah lived 782 years and had other sons and daughter. Altogether, Methuselah lived a total of 969 years and then he died. So, ngayon po, patuloy na po tayo sa magiging topic po natin for today. At i-share ko po yung mga natutunan ko sa mga naging topic po natin for today. Siyempre, magsisimula po tayo sa ating teachings. First teaching, Methuselah shows us that life is not about duration but about meaning. So, pinakita ni Methuselah na ang buhay natin, hindi siya nagmamatter about sa kung anong ginawa ng buhay mo, but then, kung ano yung naging meaning ng buhay mo dito sa lupa. Sa ating second teaching naman, Methuselah shows God's long suffering. So, pinakita rin dito na kung gaano yung, or ano yung pagdurusa ng Panginoon sa mahabang Panginoon. Doon napatunayan ni Methuselah na yung mga suffer or yung mga paghihirap na dinanas ng ating Panginoon dito sa lupa. Sa ating third teaching naman, Methuselah shows that God's judgment is certain. So sinabi na dito na yung judgment ni Jesus Christ is may certain siya. Kumbaga, kung ano yung naging performance mo dito sa lupa, iba yung magiging judgment sa ni God sa heaven or sa susunod mong buhay. So, dadako po tayo ngayon sa ating application. First application, plan each day as if it were your last day. So, yung araw mo, dapat pinaplano mo siya as if ito yung last day mo na kung saan ipapakita mo or ipaparamdam mo sa mga tao na sorry ka sa lahat ng nagagawa mo sa kanila. Siyempre, iparamdam mo yung pagmamahal na deserve din nila. Sa ating second application naman, prioritize a meaningful life over a long life. So, dapat pinaprioritize mo yung buhay mo na yung meaningful nito. Either dun sa mga buhay mo na sinasabi mo lang na nonsense siya or hindi mo gusto yung nagiging buhay mo. But then, kailangan mo siyang maging masaya sa buhay na meron ka. Sa ating third application naman, produce good works for the glory of God. So, yung mga magagandang nagagawa mo sa buhay mo. So, dapat palagi mo rin siya ginagawa para si God, nag-glorify siya sa lahat ng ginagawa mo. Dahil nga, lahat ng kabutihang ginagawa natin, si God palagi nag-glorify. So, sa ating discussion naman, why is it important to think about how we live our lives, not just how long we live? Para sa akin kasi, yung buhay na meron tayo sobrang importante dahil hindi lahat is nagkakaroon ng chance para mabuhay. Yung iba gusto pang mabuhay pero hindi na sila binibigyan ni God ng pangalawang pagkakataon para mabuhay pa dito sa mundo natin. So, kailangan maging thankful tayo or lagi natin pahalagahan yung buhay na meron tayo.
And sa deeper natin, what is the meaning of Methuselah? Para sa akin, meaning ni Methuselah in my own instinct or my own thinking, isa siya sa mga nagko-glorify kay God, or kung saan siya yung naging patunay na ang Diyos is mabuti sa buhay natin, magpakailanman. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.